Problema sila dahil naman sa kanilang ginawa noon. Okay? Consequence, and they're facing the consequences now of what they were doing in the past. Problema nila, tayo yung parang tayo na yung solusyon. Pag hindi tayo makabigay ng solusyon, tayo yung masama. Bahala na sila, kaibigan. Basta tayo, alam natin wala tayong ginagawang masama. Okay? Again, huwag nating gamitin yung ipon natin para sa ibang tao. Ipon natin sa atin po yun. Huwag nating galawin. Tumulong tayo kung ano yung merong sobra tayo sa pitaka, sa bulsa natin. Huwag tayong kumuha sa ating savings, sa ating alkansiya sa bangko para ibigay sa iba. Okay? Kung gusto nating masinso yung ating buhay, kaibigan. Hello mga kaibigan! Magandang gabi sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. So, ginabi na talaga ako, kaibigan, sa paggawa ng vlog. Nabisi ko kanina, marami kasing bumibili. Nakita nyo naman, no? Kaunti na lang ang laman ng ating tindahan. Pero okay lang. Nag-order ako kanina kay grocery. So, magde-deliver sila bukas. And then, dito rin yung ahinti ni Pure Gold. Today is Wednesday. Magde-deliver sila sa Friday. Iba na yung date, no? Pizza na pag-deliver ni Pure Gold. Mahal daw ang gasolina, kaya 2 beses na lang si Pure Gold mag-deliver, no? Hindi na 3 beses sa isang taon. So, ang kaibigan, speaking of gasolina, mahal na talaga. Maganda talaga, kaibigan, na mag-budget tayo, no? Mag-budget, magtipid-tipid tayo, at syempre mag-ipon pa rin tayo. And speaking of ipon, kaibigan, naisipan ko talaga na gumawa ngayon ng vlog, kasi nga, no? Dahil po ito sa nabasa ko sa isa sa mga Facebook pages na aking pinupuntahan about negosyo. Hindi lang negosyo, yung savings, yung pag-invest. So, marami akong pina-follow, kaibigan, no? Kasi gusto ko talaga matuto. And gusto ko rin ito ma-share sa inyo, kaibigan. May isa po tayong kababayan, hindi ko na lang sabi ng pangalan kasi hindi naman ako humingi ng permiso sa kanya, nagawan ko ito ng video. Nabasa ko lang ito, kaibigan, no? Sa Facebook. So, siya po, ang problema, pero hindi naman sinabi niya problema, siguro parang problema na rin, no? Kasi yung ipon niya halos maubos. Marami kasi ang humihingi ng tulong sa kanya, hindi lang mga kaibigan, no? Lalo na yung mga kapamilya. Ayan, kapamilya, mga relatives, kaibigan, no? Kamag-anak. So mahirap daw tumanggi. Kaya yung savings niya na matagal talaga niyang inipon, unti-unting lumiliit, no? Kung sabi gamay na lang jud. So, kaunti na lang ang savings ng ating kababayan. So, ang tanong niya doon, ano daw ang gagawin? Ang hirap, paano ba? Ano mang dapat niyang gawin para matigil na ito? Kasi naisip niya na talagang mauubos ang ipon niya pag hindi ito matigil. Ano bang dapat niyang gawin, kaibigan? Kasi marami talagang humihingi ng tulong sa kanya. Kasi yung mga taong tinulungan niya, siyempre, nagsabi siguro sa iba na tinulungan sila. So, ngayon, pinuntahan siya. Ganun kasi, kaibigan. Pag tayo ay tumulong sa isang tao, yung taong yun, magsasabi sa another tao. Shout out kay Francis. Meron kasing customer, kaibigan, no? Siya muna nagbabantay habang tayo ay gumagawa ng video. So, yung kabaitan natin, marami yung makakalam na mabait tayo, matulungin tayo. So, that's a good thing, no? So, pero, kung merong positive side, meron namang negative side. Pag ikaw matulungin, ay marami talagang hingin ng tulong sa inyo. Ngayon, afford mo ba na tulungan silang lahat? Baka mangyari sa iyo ang nangyari sa ating kababayan, no? Yung nag-post sa Facebook. Kaibigan, masarap sa pakiramdam ang tumulong. Shoutout sa mga OFW dyan. Alam ko, marami sa inyo, hindi mang lahat, mga 90% sa inyo dyan mahilig tumulong sa mga kababayan, mga kamag-anak, no? Pamilya dito sa Philippines. It's okay naman po. It's a good thing to help other people, especially yung mga kadugo natin. Pero wag naman natin ibigay lahat. Ayan, so, maglagay po tayo ng limitation. Ilang beses ko na itong nasabi. Maganda tumulong, pero wag sagad, wag ibigay lahat. No? Hindi, yung ipon mo, hindi naman para sa kanila yon. Yung tinatawag natin na emergency fund, siguro nakita nyo yung other video ko, nung nakaraan kong video, tinutukoy ko po yung tinatalakay natin yung emergency fund. Kailangan natin ng emergency fund. Ano ba yun? Yung ipon natin para sa mga emergency. Kung sakaling mawalan tayo ng trabaho, so meron tayong magagamit habang tayo ay naghanap ng ibang trabaho. O diba? Kung magsara yung ating negosyo, na bankrupt, at least meron tayong emergency fund panggamit habang magtatayo tayo, nagpa-plan tayo na mag-open or magtayo ng ibang negosyo. So, meron tayong magagamit. Ito yung tinatawag natin emergency fund.
Kaibigan, alam ko, marami sa inyo dyan, katulad ko, mayroon ding emergency fund. Ang kadalasan, yung ating emergency fund, yung ating savings, yung ipon natin, no, nakasulat emergency fund, kadalasan, pag may humingi ng tulong, manghiram, talagang kukuha tayo doon. Likas na sa ating mga Filipino ang matulungin, pagiging matulungin, kaibigan. Pero, kaibigan, ako ito, importante talaga ito. Huwag niyo iba si Ate GB, huwag niyo sabihin maramot ako. Hindi naman. Yung emergency fund po, para po sa inyo yun. Hindi yun para sa ibang tao. Yung ipon mo, bakit ka ba nag-ipon? Nung bang nagsimula ka mag-ipon, naisip mo ba na para ito sa ibang tao? Para ito pang tulong ko sa ibang tao? Hindi naman, di ba? So, kung ano mang naipon natin, huwag natin kunin. Tumulong ka kung ano ngayon meron ka, may kakayahan ka na tumulong. Meron kang pera sa bulsa, meron kang pera sa pitaka mo, itulong mo yun. Huwag mong galawin yung ipon mo. Huwag mong galawin yung savings mo. O di ba? Tumulong ka, ibigay mo na lahat. Kung gusto mong mahirapan ka talaga, hindi mo sinso ang buhay mo, malugmo ka sa kahirapan, ibigay mo lahat, no? Pero kaibigan, think of it, ano na matitira sa'yo? Naisip mo ba kung lahat ng tinulungan mo ay tutulungan ka rin? O, di ba? So, yung iba, tutulungan. Gusto talagang tulungan ka. O, ako, uy, Ate GB, noon Ate GB, pinahiram mo ako ng pera. Ngayon, wala ka. Papahiramin kita, Ate GB. Oh, sarap sa pakiramdam, no? Yung tinulungan natin, tutulungan tayo. Pero hindi naman kasi sa lahat ng panahon ganoon. Meron tayong mga tinulungan na gustuhin man nilang tumulong sa atin, pero hindi nila magagawa kasi nga wala silang kapasidad, wala silang capacity para tulungan tayo. Sa totoo lang, gusto nilang tumulong kasi tinulungan natin sila noon, pero wala silang kakayahan na tumulong kasi sila rin walang-wala. Meron naman tayong mga tinulungan noon na kahit may kakayahan sila, na tulungan tayo, hindi pa rin nila tayo tutulungan. Wala silang utang na loob. So, in that scenario, dapat isipin mo, paano ka na? Kung masyado kang matulungin, lahat ng humingi ng tulong, pinagbibigyan mo, na halos wala nang matira sa'yo. Ito ang kadalasan kaibigan, no? Na-notice ko. Nanonood ako sa Tulfo. Alam niyo yung Tulfo? Maraming mga kababayan natin, no? Lalo na yung mga OFW, panay padala ng pera dito kasi tutulungan yung pamangkin para makatapos ng pag-aaral, tutulungan yung asawa ng kapatid kasi buntis, walang pambayad sa ospital. O, di ba? Halos wala na matira. Pag uwi dito sa Pilipinas, walang natira. Meron pa tayong mga kababayan dyan na nag-invest ng pera kasi yung mga kamag-anak dito ay sila na daw bahala sa negosyo. So, nagpapadala ng pera pero wala palang negosyo or nabankrupt yung negosyo. Ito yung mga dahilan, kaibigan, kaya tayo, kahit kayod tayo ng kayod, kahit meron tayong trabaho, maganda yung source of income natin, kumikita talaga tayo, pero wala para tayong pera, ubos. Hindi sa dahil tayo ay magastos, kundi sa dahilan na masyado tayong mabait. No? So, yung pag-aubos ng pera natin, hindi lahat ng panahon ay dahil tayo ay magastos, maluho. Meron tayong mga kababayan na hindi naman talaga magastos, actually matipid, hindi maluho, pero matulungin naman. O di ba, ang hirap maging mabait? Ako noon tulong ng tulong ako, kaibigan, umabot sa punto na halos wala nang matira sa akin. Umabot talaga sa punto. So, nag-close yung tindahan ko ng 5 days, malapit 1 week. Kasi wala na akong pangbili ng paninda kasi nagpapautang ako, walang limitation. Naawa kasi ako. O, nagsarado yung tindahan ko mga year 2000, wala pang 2015 ata. So, 5 araw, buti na may nagpairam. Mayroon akong pinsan, pinahiram ako ng pera, walang interest. Ayun, nagsimula ako ulit. So, mahirap, kaibigan, pag ikaw ay masyadong matulungin, masyadong maawain. Tumulong ka, pero wag mong galawin yung ipon mo, yung emergency fund mo. Tumulong ka, gamit lang yung perang extra mo. Okay? Pag wala ka na talagang ekstrang pera dyan, sorry na lang, sabihin mo, sorry. Gustuin ko man tulungan ka,
wala na akong pera, wala na akong magagawa, pasensya na. Pero kung gusto mo talagang makatulong, nagigilty ka, no? Parang nakukonsensya ka, magbigay ka na lang kaunti. Kung merong manghiram sa'yo ng 1,000, sabihin mo wala akong 1,000, pero meron akong 200, meron akong 100, o ito mo nang gamitin mo. Ate JB, mapuputulan ako ng kuryente, pahiram ng 5,000 pesos, babayad ko. Wala akong 5,000, pero meron akong 300. O, meron akong 500, ito lang may tutulong. O, di ba? Hindi ka makukonsensya. At yung taong humingi sa'yo ng tulong, kahit hindi mo ba siya napahiram ng 5,000, hindi siya magagalit sa'yo. Kasi, kahit sinabi mo na wala kang pera, at least, may binigay ka, 300 or 500. O, di ba? So, hindi siya magagalit sa'yo. Kaibigan, yung pera natin, again, yung pera natin, ipon natin, hindi tayo nag-ipon para sa ibang tao. Mag-ipon tayo para sa ating sarili kasi wala naman talagang tutulong sa atin lalo't matanda na tayo. Hindi natin kaya magtrabaho o sino lang tutulong sa atin. Di ba? Mas mabuti na talaga yung may duruko tayo, may ipon tayo. Kaya ikaw kaibigan, huwag kang magtubili, huwag kang yung bang nahiya ako at TGB, natatakot ako, baka pag hindi ko tinulungan ay magagalit sa akin. Sige, okay na lang magalit sila. Yung mga tao na pag hindi mo tinulungan, nagagalit sa'yo, ay hindi sila totoong kapatid mo, totoong kamag-anak, totoong kaibigan, di okay lang na ayaw nila sa'yo, so do not stress yourself. Diba? Yung tao na humingi sa'yo ng tulong, tapos sinabihan mo na hindi ka muna makakatulong ngayon, kasi ikaw rin walang-wala, tapos nagalit sa'yo, ay huwag kang malungkot, bahala na siya magalit sa'yo. Maganda ngayon, no? Diyan mo, talaga malalaman kung sino yung totoong mong kaibigan, totoo mong kapamilya, totoo mong kamag-anak, na yung kahit hindi mo na natulungan, ay okay pa rin, maganda pa rin ang inyong relasyon. Sila yung mga totoo, no? Na nagmamahal sa iyo, nagsusuporta sa iyo, sila yung mga totoong tao. So, huwag kang malungkot pag yung isang tao na hindi mo natulungan, ay ayaw niya nang makipag-usap sa iyo, bahala siya, huwag kang malungkot. Hindi naman siya kawalan, di ba? Mabuti nga nawala kasi hindi mo naman totoong kaibigan, o di ba? Ayan kaibigan, no? So, again, pag may manghiram sa iyo, humingi ng tulong, financial, tumulong ka. Pero wag mong kukunin yung ipon mo. Tumulong ka kung anong extra pera mo. Kung ano nang naipon mo sa bangko, sa alkansiya, saan mo man nilagay yung ipon mo, wag kang kukuha para ipahiram sa iba. Wag! Ayan, maliban na siguro kung emergency talaga. May mga pagkakataon na emergency. Ako, my God, matulungin talaga si Ate JB. So, pag emergency talaga, yung totoong emergency, ay magbigay ka, pero wag namang lahat. But most of the time, wag ka magbigay. No? Yung manghiram ng pera kasi walang pang-tuition sa anak, manghiram ng pera kasi manganganak yung buntis na asawa, bago sila gumawa ng bata, dapat paghandaan na yun. Yung iba magagalit pa. Manghiram ng pera, sabihin mo wala kang pera. Tapos nag-post ako, kumain kami ng pamilya ko sa labas, tapos magagalit. Si Ate JB, sabi wala siyang pera, manghiram sana ako. Dahil manganganak yung asawa ko, wala na siya pera, pero kumain sa labas, nakita ko, nag-post sa Facebook. Kaibigan, wala na ba akong karapatang kumain sa labas? Kasama yung family ko dahil lang nanganak yung asawa mo, o di ba? Hindi ito joke kaibigan, no? Ito po ay totoo. Hindi lang isang beses nangyari. Hindi lang sa akin nangyari na rin ito sa iba. Tayo pang sisihin nila, no? Na problema sila dahil naman sa kanilang ginawa noon. Okay? They're facing the consequences now of what they were doing in the past. Problema nila, tayo yung parang tayo na yung solusyon. Pag hindi tayo makabigay ng solusyon, tayo yung masama. Bahala na sila kaibigan. Basta tayo, alam natin wala tayong ginagawang masama. Okay? Again, huwag nating gamitin yung ipon natin para sa ibang tao. Ipon natin sa atin po yun. Huwag nating galawin. Tumulong tayo kung ano yung merong sobra tayo sa pitaka, sa bulsa natin. Huwag tayong kumuha sa ating savings, sa ating alkansiya, sa bangko para ibigay sa iba. Okay? Kung gusto nating masinso yung ating buhay, kaibigan. Again, thank you so much, kaibigan. Tinapos yung pangdulo yung aking video. Laging tandaan natin, kaibigan,
Ayan, meron pong bumili. Okay. Ah, 15 ni, bago ning alaksan. May bumili ng alaksan kaibigan. Tinanong ni Francis magkano. Ang bago na! Yan, thank you so much again kaibigan. Back to our main topic, no? Meron lang bumili. Hindi kasi alam ni Francis kung magkano yung alaksan na bago. Lagi mo na tandaan kaibigan, parati ko sinasabi ha. Tandaan mo talaga, hindi mahirap, hindi posible ni masin sa buhay natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And of course, we have God in our life. Kaya kasi sa buhay natin kaibigan, tiwala lang. Ay, thank you so much sa inyong pagmamahal kay TGB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.